Magandang umaga sa inyong lahat mga kapatid sa Panginoon. Ang puso ko ay natutuwa ngayong umaga na makasama ninyong muli sa isang napakagandang panalangin. Salamat sa Diyos na nagbigay sa atin ng bagong pagkakataon, bagong buhay at bagong pag-asa sa araw na ito. Salamat sa Panginoon na ang kanyang mga pagmamahal ay bago tuwing umaga, na ang kanyang awa ay hindi natatapos at ang kanyang mga pangako ay mananatiling totoo hanggang sa walang hanggan. Ngayong umaga ay isang regalo mula sa langit, isang pagkakataon upang maranasan natin ang mga himala ng Diyos, ang kanyang kapayapaan na higit pa sa ating pag-unawa at ang lakas na mula sa Espiritu Santo na magbabago sa aming mga buhay. Ako ay labis na nagpapasalamat sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng mga mata upang makita ang kagandahan ng umaga, mga tainga upang marinig ang mga awit ng mga ibon na pumupuri sa Kanya, mga kamay upang maglingkod sa Kanyang kaharian at mga puso na handang tumanggap ng Kanyang mga biyaya. Salamat sa Diyos na sa kabila ng mga pagsubok na aming nararanasan, sa kabila ng mga hamon na aming kinakaharap, at sa kabila ng mga kawalan na aming nadarama, ay nandito pa rin tayo ngayon upang samahan siya sa isang masayang panalangin. Salamat sa Panginoon na patunay tayo na ang kanyang kalinga ay walang kapantay, na ang kanyang pag-ibig ay walang hanggan, at na ang kanyang mga pangako ay hindi nagbabago kahit saan man tayo naroroon o anuman ang aming kinalalagyan ngayon. Sa araw na ito, nais kong pag-usapan natin ang napakahalagang paksa na tungkol sa kapayapaan, lakas at mga himala na inihanda ng Panginoon para sa ating mga buhay. Ang mga salitang ito ay hindi lamang mga konsepto o mga ideya na dapat nating intindihin sa kaisipan, ngunit ito ay mga katotohanan na dapat nating maranasan, mga realidad na dapat nating makamtan, at mga biyaya na dapat nating tanggapin sa aming mga puso ngayon. Kapag sinasabi natin na si Jesus ay nagdudulot ng kapayapaan, ibig sabihin nito ay may kalinawan sa aming kaisipan, may katahimikan sa aming damdamin, at may kasiguruhan sa aming mga desisyon. Kapag sinasabi natin na ang Panginoon ay nagbibigay ng lakas, ibig sabihin nito ay may kakayahan tayong harapin ang mga hamon, may tapang tayong lumakad sa mga landas na kanyang itinakda, at may determinasyon tayong magpatuloy kahit sa mga panahong mahirap at masakit. Ang bersikulong magiging gabay natin ngayong umaga ay mula sa Isaiah 26:3 na nagsasabing, "Ang taong may matatag na isip ay iingatan mo sa ganap na kapayapaan sapagkat nagtitiwala siya sa iyo." Napakagandang pangako ito ng aming Panginoon na nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapayapaan ay hindi nakadepende sa mga panlabas na kalagayan, hindi nakabatay sa mga material na bagay na aming natatamo, hindi nakaugnay sa mga opinyon ng ibang tao tungkol sa amin, ngunit ito ay bunga ng aming pagtitiwala sa Panginoon. Ang matatag na isip na binanggit sa bersikulong ito ay tumutukoy sa isip na nakatuon sa Diyos, sa isip na patuloy na nag-iisip ng mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, mga bagay na matuwid, mga bagay na dalisay, mga bagay na kaibig-ibig, at mga bagay na kapuri-puri. Ito ay isip na hindi nagiging sanhi ng pag-aalala, hindi nagiging dahilan ng takot, at hindi nagiging ugat ng pagdududa sa mga pangako ng Panginoon. Kaya naman, mga kapatid, samahan ninyo ako sa pagdiwang ng umaga na ito. Magbahagi kayo sa comment section ng inyong mga testimonya tungkol sa kapayapaan na naranasan ninyo mula sa Panginoon. Magkwento kayo kung paano kayo binigyan ng lakas sa mga panahong akala ninyo ay hindi na ninyo kaya. Magbahagi din kayo ng mga himala, malaki man o maliit, na nakita ninyo sa inyong mga buhay. Dahil sa pamamagitan ng mga testimonyang ito, matutulungan ninyo ang ibang mga kapatid na magtiwala din sa kapangyarihan at sa pag-ibig ng aming Panginoon.
Ang inyong mga kwento ay magiging daan upang marinig ng iba ang mga gawa ng Diyos, upang makita nila na totoo ang kanyang mga pangako, at upang matuto silang magtiwala sa kanyang mga plano para sa kanilang mga buhay. Ngayon ay magpapatuloy tayo sa aming panalangin at hinihikayat ko kayong makiisa sa akin sa buong puso, sa buong isip at sa buong kaluluwa. Maghanda ang inyong mga puso upang tumanggap ng mga biyaya ng Panginoon, buksan ang inyong mga isip upang maintindihan ang kanyang mga salita, at ilahad ang inyong mga kaluluwa upang matransforma ng kanyang kapangyarihan. Dahil ang oras na ito ay hindi lamang oras ng panalangin, ngunit ito ay oras ng pakikipag-ugnayan sa Panginoon, oras ng pagtanggap ng kanyang mga biyaya, at oras ng pagbabago na magdudulot ng mga himala sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, Ikaw na siyang Ama ng kapayapaan. Ikaw na siyang nagbibigay ng lakas sa mga nanghihina. Ikaw na siyang gumagawa ng mga himala sa mga nananampalataya. Kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga na may pusong puno ng pasasalamat. Salamat sa iyo dahil nagising kami sa umaga na ito hindi dahil sa aming sariling galing, hindi dahil sa aming mga gawa, ngunit dahil sa iyong walang hanggang awa at pagmamahal. Salamat sa iyo na ang hininga na aming nasisimsim ngayon ay mula sa iyong sariling buhay. Salamat sa iyo na ang mga tibok ng aming mga puso ay patunay ng iyong walang sawang pag-aalaga. Salamat sa iyo na ang mga mata naming nakakakita ng liwanag ng araw ay nagpapahayag ng iyong kadakilaan at ng iyong walang hanggang kapangyarihan. Kinikilala namin ngayong umaga, Panginoong Diyos, na ikaw ay nandito kasama namin sa panalangin ito. Hindi tayo mag-isa sa mga hamon na aming kinakaharap. Hindi tayo nag-iisa sa mga problema na aming dinadala. Hindi tayo natatanging sa mga pangarap na aming hinahangad. Dahil ikaw, Panginoong Diyos, ay kasama namin sa lahat ng mga sandaling ito. Ikaw ay nasa gitna namin ngayong nanalangin kami. Ikaw ay nakikinig sa bawat salitang aming binibigkas. Ikaw ay nakakaintindi sa bawat damdaming aming nadarama. At ikaw ay handang magbigay ng sagot sa lahat ng mga pangangailangang aming ihaharap sa iyo ngayong araw na ito. Ang tema natin ngayong umaga, mga kapatid sa Panginoon, ay tungkol sa tatlong mahalagang aspeto ng aming buhay na kailangan nating makamtan upang maging masaya at makabuluhan ang aming pang-araw-araw na pamumuhay. Una ay ang kapayapaan na hindi nakikita sa mundo, ngunit nabubuhay lamang sa mga pusong nagtitiwala sa Panginoon. Pangalawa ay ang lakas na hindi nanggagaling sa aming sariling kakayahan, ngunit bumubukal sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na naninirahan sa amin. Pangatlo ay ang mga himala na hindi abot ng aming kaisipan, ngunit nakikita natin sa pamamagitan ng pananampalataya sa mga pangako ng Panginoon na hindi nagbabago at hindi nagkakasinungaling. Ang kapayapaan na aming hinahanap ay higit pa sa kawalan ng gulo o problema sa aming paligid. Ito ay isang malalim na karanasan ng kalinawan sa kaisipan, kasiyahan sa puso, at katiyakan sa damdamin na nagmumula sa aming matatag na relasyon sa Panginoon. Gaya ng sabi sa Filipos 4:7, at ang kapayapaan ng Diyos na higit sa lahat ng pag-unawa ay magiging bantay sa inyong mga puso at isip kay Kristo Jesus. Ang kapayapaang ito ay hindi matatawag na natural na emosyon o simpleng kalagayan ng isip, ngunit ito ay supernatural na regalo ng Diyos na nagbibigay sa amin ng kakayahang magkaroon ng kumpiyansa kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Kinikilala namin, Panginoong Diyos, na sa likas na kalagayan namin, kami ay mga nilalang na madaling mabahala, madaling matakot at madaling ma-discourage. Kinikilala namin na ang aming mga puso ay madalas na nababalot ng pag-aalala tungkol sa kinabukasan, ng takot sa mga hindi namin nakikitang panganib, at ng pagdududa sa aming mga kakayahan na harapin ang mga hamon ng buhay.
Kinikilala namin na sa sarili naming wala kaming kapangyarihang magkaroon ng tunay na kapayapaan dahil ang mundo ay puno ng mga bagay na nagiging sanhi ng stress, anxiety at depression. Ngunit salamat sa iyo, Panginoong Diyos, dahil hindi mo kami iniwan sa ganitong kalagayan. Ipinangako mo sa amin na magbibigay ka ng kapayapaan na hindi mabibigay ng mundo. Ipinangako mo na sa lahat ng mga taong lumalakad ng ayon sa iyong kalooban, sa lahat ng mga taong sumusunod sa inyong mga utos, at sa lahat ng mga taong nagtitiwala sa inyong mga pangako, ay magkakaroon ng kapayapaang hindi maaagaw ng kahit anong panlabas na kalagayan. Kaya ngayong umaga, Panginoong Diyos, kami ay humihingi sa iyo ng kapayapaang ito. Ibigay mo sa amin, Panginoong Diyos, ang kapayapaan sa aming mga kaisipan upang hindi na kami maging biktima ng mga negatibong iniisip. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga damdamin upang hindi na kami maging alipin ng mga emosyong sumusunog sa aming pagkatao. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga desisyon upang malaman namin na ang mga hakbang na aming ginagawa ay ayon sa inyong kalooban at hindi sa sarili naming kagustuhan. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga relasyon upang magkaroon kami ng mas malalim na pag-unawa, mas malaking pagmamahal at mas masayang pakikipagkapwa sa mga taong inilagay mo sa aming buhay. Ibigay mo rin sa amin, Panginoong Diyos, ang kapayapaan sa aming mga trabaho upang makita namin na ang lahat ng mga gawain na aming ginagawa ay paraan upang maglingkod sa iyo at sa kapwa namin. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga pamilya upang ang aming mga tahanan ay maging sanctuary ng pag-ibig, gabay ng karunungan at source ng inspirasyon para sa lahat ng mga miyembro ng pamilya. Ibigay mo sa amin ang kapayapaan sa aming mga pangarap at mga ambisyon upang malaman namin na ang lahat ng mga bagay na aming hinahangad ay dapat maging instrumento ng inyong kaluwalhatian at hindi lamang para sa sarili naming kasiyahan o kapakinabangan. Gaya ng nakasulat sa Isaiah 50:11, gayon din ang aking salita na lumalabas sa aking bibig. Hindi ito babalik sa akin nang walang bunga, kundi gagawin nito ang aking kalooban at magtatagumpay sa bagay na ipinadala ko rito. Kami ay nagtitiwala, Panginoong Diyos, na ang mga salitang ito na aming binibigkas ngayon ay hindi magiging walang kabuluhan. Kami ay naniniwala na ang mga hinihiling naming ngayon ay maririnig mo at mga sagot na ibibigay mo ay lampas pa sa aming inaasahan. Kami ay may kumpiyansa na ang kapayapaang aming hinihiling ngayon ay matatanggap namin dahil ikaw ay Diyos na tumutupad sa mga pangako at hindi nagsisinungaling sa mga salita. Bukod sa kapayapaan, Panginoong Diyos, kailangan din namin ng lakas upang matupad ang mga layuning mo para sa aming buhay. Hindi ang lakas na nanggagaling sa pisikal na katawan lamang, hindi ang lakas na nakabatay sa aming mga natural na talento at kakayahan, ngunit ang lakas na nanggagaling sa Espiritu Santo na naninirahan sa aming mga puso. Gaya ng nakasaad sa Isaiah 4:31, ngunit ang mga naghihintay sa Panginoon ay mababagong lakas. Sila'y lilikha na parang mga agila, magsisitakbo, ngunit hindi mapapagod, maglalakad, ngunit hindi mahihirapan. Kinikilala namin, Panginoong Diyos, na sa sariling aming kami ay mahihina. Kinikilala namin na may mga pagkakataong nawawala ang aming motibasyon, nawala ang aming inspirasyon at nawawalan kami ng pag-asa na makakamit namin ang mga bagay na aming pinapangarap. Kinikilala namin na may mga araw na parang ang mundo ay tumigil sa pag-ikot, na parang walang solusyon sa mga problema namin at na parang walang paraan upang makakamit namin ang mga bagay na matagal na naming hinahangad. Ngunit salamat sa iyo dahil hindi mo kami iniiwanan sa ganitong kalagayan.
Ipinangako mo sa amin, Panginoong Diyos, na sa mga taong nagtitiwala sa iyo ay bibigyan mo ng lakas na higit pa sa aming pangangailangan. Ipinangako mo na ang mga taong naghihintay sa iyo na hindi sumusuuko sa kabila ng mga pagsubok, na patuloy na naniniwala sa kabila ng mga circumstances na tila sumusuway sa aming pananampalataya, ay tatanggap ng bagong lakas, ng fresh na inspirasyon, at ng renewed na pag-asa na magbabago sa kanilang mga perspektibo at magbibigay sa kanila ng kakayahang magpatuloy. Kaya ngayong umaga, Panginoong Diyos, kami ay humihingi sa iyo ng lakas na ito. Bigyan mo kami ng lakas sa aming mga katawan upang gampanan namin ang mga responsibilidad na inilagay mo sa amin. Bigyan mo kami ng lakas sa aming mga kaisipan upang mag-isip ng mga solusyon sa mga problema na aming kinakaharap. Bigyan mo kami ng lakas sa aming mga damdamin upang hindi kami maging biktima ng depresyon, anxiety o anumang negatibong emosyon na sumusubok na patigilin ang aming mga pangarap at ambisyon. Bigyan mo rin kami, Panginoong Diyos, ng lakas sa aming espiritual na aspeto upang patuloy kaming lumago sa aming relasyon sa iyo. Bigyan mo kami ng lakas upang mag-aral ng inyong salita ng mas malalim, upang manalangin ng mas matagal at mas tapat, upang maglingkod sa iba ng mas buong puso, at upang maging witnessing tools sa aming mga komunidad. Bigyan mo rin kami ng lakas upang labanan ang mga tukso na sumusubok na alisin kami sa tamang landas, upang tumayo sa mga pagsubok na gustong sirain ang aming pananampalataya, at upang magpatuloy sa mga panahong parang ang lahat ay sumusuway sa mga plano mo para sa aming buhay. Pangatlong bagay na kailangan namin, Panginoong Diyos, ay ang mga himala sa aming buhay. Hindi dahil gusto namin ng mga supernatural na pangyayari para lamang sa entertainment o para ipagyabang sa iba, ngunit dahil kami ay naniniwala na ikaw ay Diyos na gumagawa ng mga imposibleng bagay. Diyos na nagbabago ng mga sitwasyon na tila walang solusyon, at Diyos na nagbibigay ng mga sagot na lampas sa aming pag-unawa at inaasahan. Gaya ng sabi ni Jesus sa Marcos 9:23, lahat ng bagay ay posible sa taong naniniwala. Hindi ito nangangahulugan na lahat ng aming gusto ay automatic na magiging totoo, ngunit ito ay nangangahulugan na kapag ang aming mga hiling ay ayon sa kalooban ng Diyos, kapag ang aming mga pangarap ay magdudulot ng kaluwalhatian sa Kanya, at kapag ang aming mga adikain ay makakatulong sa iba, walang imposible sa Panginoon na hindi niya magagawa. Kami ay naniniwala, Panginoong Diyos, na Ikaw ay gumagawa ng mga himala sa pang-araw-araw na buhay. Hindi lamang sa mga malaking bagay na nakikita ng lahat, ngunit pati na rin sa mga malilit na pangyayari na nagpapakita ng inyong walang hanggang pag-aalaga at pagmamahal. Kami ay naniniwala na ang bawat umaga na ginigising mo kami ay himala. Ang bawat pagkakaing nakakain namin ay himala. Ang bawat problema na nasolusyonan namin ay himala. Ang bawat relationship na naging mas malalim ay himala. Ang bawat opportunity na nabigay sa amin ay himala ng inyong biyaya. Ngunit ngayong araw na ito, Panginoong Diyos, kami ay nanghihiling din ng mga himala na mas nakikita, mas nadarama at mas napapahalagahan ng mga tao sa aming paligid. Gawin mo kaming instrumento ng mga himala sa buhay ng iba. Gamitin mo kami upang magdala ng pagpapagaling sa mga may sakit, ng pag-asa sa mga walang pag-asa, ng solusyon sa mga problemang tila walang sagot, at ng inspirasyon sa mga taong nawala na ng gana sa buhay. Gaya ng nakasulat sa Juan 4:12, Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya sa akin ay gagawin din niya ang mga gawang ginagawa ko. Oo, mas dakilang gawa pa sa mga ito ang kaniyang gagawin sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Kami ay nananalig sa pangakong ito, Panginoong Diyos. Kami ay naniniwala na sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naninirahan sa amin, kami ay makakagawa ng mga gawang higit pa sa aming natural na kakayahan.
Ngayong magtutuloy na tayo sa mas malalim na intercessory prayer, nais kong ipaalala sa inyo na ang pagdadasal para sa iba ay isa sa mga pinakamahalagang responsibilidad natin bilang mga anak ng Diyos. Sa unang Timoteo 2:1, sinabi ni Pablo, "Kaya't pinagsisilong ko una sa lahat na magkaroon ng mga pananalangin, mga panaghoy, mga pagsusumamo at mga pagpapasalamat para sa lahat ng tao." Ang intercessory prayer ay hindi lamang tungkulin, ngunit ito ay privilege na binigay sa atin ng Panginoon upang maging partner niya sa pagbabago ng mga buhay ng ibang tao. Magsisimula tayo sa pamilya dahil dito nagsisimula ang lahat ng mga relasyon at dito rin natutuhan natin ang mga pinakamahalagang values sa buhay. Panginoong Diyos, kami ay lumalapit sa iyo ngayong umaga upang ipagdasal ang aming mga pamilya. Ang mga pamilyang may mga anak na nasa school age ngayon, mga batang natututo kung paano haharapin ang mundo, mga kabataang naglalakad sa mga landas na minsan ay nakababahala sa mga magulang. Bigyan mo, Panginoong Diyos, ang mga bata ng karunungan na mas higit sa kanilang edad ng discernment upang malaman nila ang tama sa mali at ang tapang upang tumayo sa kanilang mga prinsipyo kahit na ang kanilang mga kaibigan ay gumagawa ng mga bagay na hindi ayon sa inyong kalooban. Ipagdasal din namin ang mga magulang na nagtatrabaho ng husto upang ma-provide ang mga pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Mga ama na minsan ay napapagod na sa kakakayod, ngunit patuloy pa rin na nagsasakripisyo para sa kanilang mga anak. Mga ina na sabay-sabay na gumaganap bilang mother, teacher, nurse, psychologist at marami pang ibang role na kailangan sa tahanan. Bigyan mo sila ng lakas na hindi natatapos, ng pasensyang walang hanggan, at ng karunungang kailangan nila upang gabayan ang kanilang mga anak sa tamang landas. Para sa mga pamilyang may mga miyembro na may sakit, mga lolo at lola na nangangailangan ng special care, mga kamag-anak na may mga disabilities o chronic conditions na nangangailangan ng patuloy na atensyon, kami ay humihingi sa iyo ng special na grace. Bigyan mo ang mga caregiver ng physical strength at emotional resilience. Bigyan mo ang mga may sakit ng patience sa kanilang mga sitwasyon at ng hope na may mga mas magagandang araw na darating. Gawin mo ang mga tahanan na ito, mga sanctuary, ng pagmamahal at unity sa kabila ng mga hamon na kanilang kinakaharap. Para sa mga broken families, sa mga mag-asawang nahihirapang intindihin ang isa't isa, sa mga relasyon na tila nawala na ang dating init at sweetness, kami ay nananalangin ng restoration at reconciliation. Panginoong Diyos, Ikaw ay Diyos ng second chances, ng mga bagong simula at ng mga imposibleng pagbabago. Palambingin mo ang mga pusong naging matigas dahil sa pride. Bigyan mo ng humility ang mga taong ayaw humingi ng forgiveness. Bigyan mo ng strength ang mga taong nahihirapang magpatawad. Ibalik mo ang love at understanding sa mga relasyong tila patay na. Para sa mga single parents na nag-struggle na mag-function bilang ama at ina sabay-sabay, mga widows na natutuhan na maging matatag para sa kanilang mga anak, mga divorced na tao na nag-rebuild ng kanilang mga buhay mula sa simula, kami ay humihingi sa iyo ng double portion ng biyaya. Bigyan mo sila ng komunidad, ng mga taong magiging support system nila. Bigyan mo sila ng mga mentors at friends na magiging tulay upang makakuha sila ng advice at encouragement na kailangan nila. At higit sa lahat, ipakita mo sa kanila na kahit sila ay solo sa laban, hindi sila nag-iisa dahil ikaw ay kasama nila sa bawat hakbang. Pagkatapos ng pamilya, nais din namin ipagdasal ang kalusugan ng lahat ng mga nakikinig ngayong umaga. Panginoong Diyos, salamat sa iyo dahil ikaw ay Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling. Salamat dahil sa inyong mga kamay ay may kapangyarihang magbigay ng healing na hindi kayang gawin ng anumang doktor o medication. Ngayong araw na ito, kami ay nananalangin para sa lahat ng mga taong may mga sakit na nakikita,
mga sakit na hindi nakikita ngunit nararamdaman, mga sakit na diagnosed ng mga doktor, at mga sakit na hindi pa alam kung ano pero nararamdaman na ng pasyente. Para sa mga may cancer na lumalaban sa mga chemotherapy sessions, mga taong may diabetes na kailangang mag-manage ng kanilang lifestyle at diet, mga may heart problems na nag-worry tungkol sa bawat kibok ng kanilang dibdib, mga may high blood pressure na natatakot sa stroke o heart attack, kami ay humihingi sa iyo ng complete healing. Na hindi lamang symptom management, hindi lamang temporary relief, ngunit complete at total healing na magpapatunay na ikaw ay Diyos na hindi nagbabago at na ang inyong kapangyarihan ay pareho pa rin ngayon gaya ng noong panahon ni Jesus. Para sa mga may mental health challenges, sa mga nag-struggle sa depression na minsan ay parang wala nang dahilan para mabuhay, sa mga may anxiety disorders na takot sa lahat ng bagay kahit sa mga hindi dapat katakutan, sa mga may panic attacks na biglang natatakot ng walang malinaw na dahilan, kami ay humihingi sa iyo ng healing din sa kanilang mga isipan at damdamin. Bigyan mo sila ng professional help na kailangan nila, ngunit bigyan mo rin sila ng spiritual breakthrough na magbabago sa kanilang perspective at magbibigay sa kanila ng bagong pag-asa at pagmamahal sa buhay. Kasama rin namin sa panalangin na ito ang mga healthcare workers na araw-araw na nagsiservisyo sa mga hospital at clinic. Mga doktor na ginagawa ang best nila upang ma-diagnose at matreat ang mga pasyente. Mga nurse na nag-sacrifice ng kanilang oras at energy upang alagaan ang mga may sakit. Mga therapist, pharmacist, laboratory technician at lahat ng mga taong involved sa healthcare industry. Bigyan mo sila ng wisdom sa kanilang mga medical decisions, ng compassion sa kanilang pakikitungo sa mga pasyente, at ng protection mula sa mga nakakahawang sakit. Mula sa kalusugan, nais din namin ipagdasal ang liberasyon mula sa iba't ibang uri ng bondage na nakakakadena sa mga buhay ng tao. Panginoong Diyos, kami ay naniniwala na ikaw ay nagpadala kay Jesus upang ipahayag ang kalayaan sa mga bihag at ang paningin sa mga bulag upang palayaing malaya ang mga naapi. Ngayong araw na ito, kami ay nanawagan sa inyong kapangyarihan na magpalaya sa lahat ng mga taong nagiging bihag ng iba't ibang addictions at dependencies. Para sa mga taong naging alipin ng alkohol, na ginagamit ang pag-inom bilang paraan upang makalimot sa mga problema, ngunit sa halip ay lalong pinapalala ang kanilang sitwasyon. Para sa mga naging dependent sa illegal drugs na nagsimula lang siguro bilang curiosity o peer pressure, ngunit naging sanhi na ng pagkakawatak-watak ng kanilang mga pamilya at pagkasira ng kanilang mga pangarap sa buhay. Para sa mga naging addicted sa gambling na umasa sa mga sugal na magbabago sa kanilang financial status, ngunit sa halip ay nagiging dahilan ng mas malaking utang at mas malaking problema. Kami ay humihingi sa iyo, Panginoong Diyos, ng complete deliverance para sa mga taong ito. Hindi lamang ang physical na craving na mawala, hindi lamang ang opportunity na mawala, ngunit ang root cause ng kanilang addiction na ma-address. Kung ang dahilan ay depression, gawiin mo kami sa depression. Kung ang dahilan ay feeling ng worthlessness, bigyan mo sila ng bagong identity sa iyo. Kung ang dahilan ay broken relationships, i-restore mo ang mga relasyong kailangan nilang mahil. Kung ang dahilan ay trauma mula sa nakaraan, mag-provide ka ng healing at closure na kailangan nila upang makapag-move forward. Kasama rin namin sa liberation prayer na ito ang mga taong nagiging bihag ng materialism at greed, na naging obsessed sa pag-accumulate ng wealth at possessions, na nakakalimutan na nila ang mga mas importante bagay sa buhay. Mga taong naging workaholic na wala ng oras para sa family, para sa personal relationship sa Diyos o para sa sariling health. Mga taong naging prideful at arrogant na nakakalimutan na lahat ng kanilang achievements ay dahil sa biyaya ng Diyos.
Palayain mo sila, Panginoong Diyos, mula sa mga chains na hindi nila nare-realize na nakakakadena pala sa kanila. Ngayong magtutuloy tayo sa mas specific na mga sitwasyon, nais namin ipagdasal ang mga taong may financial difficulties sa ngayong panahon. Mga pamilyang nahihirapang bayaran ng rent o mortgage, mga estudyanteng hindi makakuha ng scholarship o tuition assistance na kailangan nila, mga senior citizens na walang sufficient na retirement savings at nagdepend lamang sa mga anak, na minsan ay may sariling mga pamilya rin na kailangang alagaan, mga business owner na nag-struggle dahil sa economic challenges, mga employee na natatakot na ma-lay off o ma-retrench dahil sa downsizing ng mga kumpanya. Ang Panginoong Diyos, Ikaw ang may-ari ng lahat ng ginto at pilak. Ikaw ang nagkontrol ng ekonomiya ng mga bansa. Ikaw ang nagbibigay ng mga opportunity at nagbubukas ng mga pintuan na walang makakasara. Kami ay humihingi sa iyo ngayong araw na ito na magbigay ng breakthrough sa financial situation ng mga taong ito. Hindi dahil sa kanilang sariling galing o diskarte, ngunit dahil sa inyong biyaya at provision na walang kapantay. Buksan mo ang mga pintuan ng opportunity na hindi nila inaasahan. Bigyan mo sila ng mga connection na magiging instrumento ng kanilang breakthrough. I-increase mo ang kanilang income sa mga legal at honorable na paraan. Para sa mga unemployed na matagal nang naghahanap ng trabaho, na nagsubmit na ng maraming resume, ngunit hindi pa rin tumatanggap ng positive response, kami ay humihingi sa iyo na bigyan mo sila ng tamang work na angkop sa kanilang skills at experience. Hindi lamang any job, ngunit ang job na magbibigay sa kanila ng fulfillment, ng decent na salary at ng opportunity para sa personal at professional growth. Para sa mga college students na mag-graduate na at nag-worry tungkol sa job opportunities sa kanilang field, ipakita mo sa kanila na may lugar para sa kanila sa industriya na kanilang napili. Ipagdasal din namin ang aming bansa at ang mga leader na namamahala sa aming gobyerno. Mga politician na may kapangyarihan na gumawa ng mga desisyon na makakaapekto sa millions na Pilipino. Mga presidente, senador, kongresista, mayor, governor at lahat ng mga nasa position of authority sa aming lipunan. Bigyan mo sila, Panginoong Diyos, ng wisdom na galing sa itaas, ng integrity na hindi matitinag kahit may mga tukso, at ng genuine na pagmamahal sa mga taong kanilang sinuswerbisyohan. Para sa mga issues na kinakaharap ng aming bansa tulad ng poverty, corruption, crime, environmental problems, educational challenges at healthcare system problems, kami ay humihingi sa iyo ng mga solusyon na galing sa itaas. Gamitin mo ang mga leader na may clean na conscience at genuine na desire na maglingkod. I-expose mo ang mga corrupt na practices at bigyan ng courage ang mga whistleblower na magsasalita ng totoo. Protektahan mo ang mga journalist at media personality na nagsusulat at nag-report ng mga totoo tungkol sa mga nangyayari sa aming society. Ipagdasal din namin ang mga kapulisan, sundalo at lahat ng mga law enforcement officer na nag-risk ng kanilang buhay upang protektahan ang mga civilian. Bigyan mo sila ng discernment upang malaman nila kung sino ang mga tunay na kriminal at sino ang mga innocent na nagiging biktima lamang ng mga circumstances. Protektahan mo sila sa kanilang mga dangerous operations at iuwi mo sila ng ligtas sa kanilang mga pamilya pagkatapos ng duty. Sa aspeto naman ng church at Christian community, kami ay nananalangin para sa mga pastor, minister, evangelist, missionary, at lahat ng mga church leader na nangunguna sa spiritual growth ng mga miyembro ng church. Bigyan mo sila ng fresh revelation tungkol sa inyong salita, ng passion na hindi natutuyo para sa ministry, at ng humble na heart na laging handa maglingkod kahit walang nakikita o nakakaalam. Protektahan mo sila mula sa mga tukso na nagiging sanhi ng moral failure ng mga leader. Bigyan mo sila ng supportive na family na magiging backbone nila sa ministry. Para sa mga church na nag-struggle financially,
na nahihirapang ma-maintain ang church building, masupport ang mga programs, o ma-provide ng decent na salary sa mga full-time worker, kami ay humihingi sa iyo ng provision. Hikayatin mo ang mga miyembro na maging faithful sa giving, hindi lamang ng monetary contributions, ngunit pati na rin ng kanilang time, talent at energy para sa advancement ng your kingdom. Para sa mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo, mga non-believer na naririnig ang gospel, ngunit hindi pa ready na tanggapin si Jesus bilang personal Lord at Savior, kami ay humihingi sa iyo na mag-work ang Espiritu Santo sa kanilang mga puso. Alisin mo ang mga barriers na pumipigil sa kanila na makita ang katotohanan. Mga intellectual barriers na nagiging sanhi ng doubt, mga emotional barriers na bunga ng mga negative experience sa nakaraan, mga cultural barriers na nagmumula sa mga tradition o belief system na nakasanayan nila. Gamitin mo ang mga testimonies ng mga converted Christians bilang seed na matanim sa kanilang mga puso. Gamitin mo ang mga acts of kindness at compassion ng mga believers bilang reflection ng inyong pagmamahal. At gamitin mo din ang mga circumstances sa kanilang buhay bilang opportunity para mahanap nila ang need nila para sa spiritual relationship na makakamtan lamang sa pamamagitan ni Jesus Christ. Para sa mga miyembro ng community na ito, sa lahat ng mga subscribers ng channel na ito, sa mga regular viewers na palaging nanonood ng mga video, sa mga nakashare ng testimonies sa comment section, at sa mga naging instrument upang ma-invite ang iba na manood din, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ituloy mo ang pag-grow ng community na ito, hindi para sa personal na karangalan ng sinuman, ngunit para sa expansion ng your kingdom at para sa mas maraming taong ma-reach ng gospel message. Bigyan mo ng protection ang lahat ng mga miyembro ng community na ito mula sa mga spiritual attack na gustong sirain ang kanilang faith. Bigyan mo sila ng discernment upang malaman nila ang mga false teaching na gusto silang i-deceive. Bigyan mo sila ng strong foundation sa your word upang hindi sila ma-shake ng anumang mga doktrinang contrary sa biblical truth. Ngayong magtutuloy tayo sa practical aspect ng aming buhay. Nais namin ipagdasal ang provisyon na kailangan namin sa pang-araw-araw na pamumuhay. Panginoong Diyos, Ikaw ang Jehovah Jireh, ang provider ng lahat ng mga pangangailangan. Kami ay nagtitiwala sa inyong pangako sa Filipos 4:19 na at tutuparin ng aking Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan ayon sa kaniyang mayamang kaluwalhatian kay Kristo Jesus. Ngayong araw na ito, kami ay humihingi sa iyo ng provision para sa mga basic necessities ng buhay. Ang food na aming kakainin upang magkaroon ng energy para sa mga gawain na naka-assign sa amin ngayong araw. Ang shelter na magsisilbing proteksyon sa amin mula sa mga external elements. Ang clothing na magbibigay sa amin ng dignity at appropriateness sa mga lugar na aming pupuntahan. Ang transportation na maghahatid sa amin sa mga destinasyon na kailangan naming puntahan para sa work, school o mga personal na errands. Pero higit pa sa mga physical provisions, kami ay humihingi din sa iyo ng emotional at spiritual provision. Bigyan mo kami ng peace of mind na magbibigay sa amin ng clarity sa mga desisyon na kailangan naming gawin. Bigyan mo kami ng joy na hindi nakadepende sa mga external circumstances, ngunit nagmumula sa assurance na kami ay inyong mga anak at na kayo ay nag-aalaga sa amin ng walang kondisyon. Para sa mga may business o entrepreneurial ventures, kami ay humihingi sa iyo ng wisdom sa mga business decisions na gagawin nila. Kung kailan dapat mag-expand, kung kailan dapat mag-conservative, kung sinong mga tao ang dapat nilang kunin bilang partner o employee, kung anong mga products o services ang dapat nilang i-offer sa market. Protektahan mo ang kanilang business mula sa mga competitor na gumagamit ng unethical practices. Bigyan mo sila ng innovative ideas na magsiset apart sa kanila sa iba. Para sa mga employee, bigyan mo sila ng favor sa mga boss at supervisor nila.
Kung may promotion opportunity, bigyan mo sila ng edge dahil sa kanilang performance at attitude. Kung may training o development program, ma-qualify sila at ma-select para sa mga opportunity na ito. Protektahan mo sila mula sa office politics na minsan ay nagiging sanhi ng stress at conflict sa workplace. Para sa mga may mga utang na kailangang bayaran, mga credit card bills, personal loans o mortgage payments na nagiging burden sa kanilang monthly budget, kami ay humihingi sa iyo ng wisdom kung paano ma-manage ang mga financial obligation na ito. Bigyan mo sila ng discipline sa spending, ng creativity sa pag-generate ng additional income, at ng patience sa process ng pag-pay off ng mga utang nila. Pero ang pinaka-importante sa lahat, Panginoong Diyos, ay i-remind mo kami palagi na ang true wealth ay hindi measured sa bank account, sa mga material possessions o sa social status na aming naaabot. Ang true wealth ay ang relationship namin sa iyo, ang peace na aming nadarama sa kabila ng mga problema, ang joy na aming na-experience kahit sa mga simple na bagay, at ang hope na meron kami na ang best ay palagi pang darating dahil ikaw ay nagke-control ng aming future. Sa aspeto ng work at career, kami ay humihingi sa iyo ng guidance para sa mga career moves na gagawin namin ngayong taon. Para sa mga nag-isip na mag-change ng work, bigyan mo sila ng clear signs kung ito ba ay tamang timing at tamang decision. Para sa mga gustong mag-pursue ng higher education o additional training, buksan mo ang mga opportunity para sa scholarships, grants, o affordable programs na magbibigay sa kanila ng knowledge at skills na kailangan nila. Para sa mga gustong mag-start ng sariling business, bigyan mo sila ng business idea na viable sa current market, ng connections na magiging customers o clients nila, at ng initial capital na kailangan nila para sa startup costs. Turuan mo sila ng proper financial management upang ang business nila ay sustainable at hindi maging dahilan ng financial stress sa kanilang pamilya. Ngayong pagtutungtong natin sa declarations at prophetic statements, nais kong ipaalala sa inyo na ang mga salitang aming bibitawan ngayon ay hindi lamang positive thinking o wishful thinking. Ito ay mga declaration na based sa Word of God, mga prophetic statement na nakatayo sa mga pangako ng Panginoon, at mga faith-filled na pronouncement na may kapangyarihan dahil sa Espiritu Santo na naninirahan sa amin. Sa Proverbios 18:21 ay nakasaad na kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Ibig sabihin, ang mga salitang aming bibitawan ay may power na mag-bring ng life o death, ng blessing o curse, ng breakthrough o bondage sa aming mga buhay. Kaya ngayong mga sandaling ito, gagamitin natin ang aming mga dila upang mag-declare ng mga bagay na ayon sa kalooban ng Diyos para sa aming mga buhay. Ngayong araw na ito, sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare na ito ay araw ng mga bagong simula. Ang mga bagay na nawala sa nakaraan ay babalik sa mas magandang paraan. Ang mga opportunity na hindi namin nakuha dati ay darating sa mas appropriate na timing. Ang mga relasyon na nasira ay ma-restore sa mas malalim na level ng understanding at pagmamahal. Ang mga pangarap na na-postpone ay matutupa sa mas epic na version kaysa sa aming original na expectation. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare na ang mga mata namin ngayong araw ay magbubukas sa mga opportunity na dati ay hindi namin nakikita. Ang mga tainga namin ay maririnig ang mga good news na matagal na naming hinihintay. Ang mga kamay namin ay mahihipo ang mga biyaya na ihahanda ng Panginoon para sa amin. Ang mga paa namin ay maglalakad sa mga landas ng prosperity, success at fulfillment. Base sa Jeremiah 29:11 na nagsasabing, "Sapagkat alam ko ang mga plano na aking gumawa para sa inyo," sabi ng Panginoon, "mga planong pangkapayapaan at hindi pangpapahamak
upang bigyan kayo ng hinaharap at pag-asa, kami ay nagde-declare na ang mga plano ng Diyos para sa aming buhay ay mas mataas kaysa sa aming mga plano, mas maganda kaysa sa aming mga expectation at mas meaningful kaysa sa aming mga pangarap. Sa pangalan ni Jesus, ginagaya namin ang declaration ni David sa awit 23 na, "Ang Panginoon ay aking pastor, wala akong makukulang." Ngayong araw, wala kaming makukulang na wisdom para sa mga desisyon na kailangan naming gawin. Wala kaming makukulang na strength para sa mga challenge na kailangan naming harapin. Wala kaming makukulang na resources para sa mga project na kailangan naming tapusin. Wala kaming makukulang na love para sa mga taong kailangan naming mahalin. Wala kaming makukulang na peace para sa mga sitwasyon na kailangan naming intindihin. Base sa Isaiah 43:19 na nagsasabing, "Tingnan ninyo, gagawin ko ang bagong bagay, ngayoy susulputan na ito. Hindi ba ninyo matatanto? Gagawa ako ng daan sa ilang at ng mga ilog sa tuyong lupain." Kami ay nagde-declare na ang Diyos ay gumagawa ng mga bagong daan sa aming buhay. Mga daan na hindi pa namin naisip na pwede, mga daan na hindi available sa nakaraan pero ngayon ay bubuksang para sa amin. Mga daan na magdadala sa amin sa mga destinasyon na lampas pa sa aming wildest dreams. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare na ang financial breakthrough na matagal na naming pinagdadasal ay darating ngayong taon. Hindi lang improvement sa aming income, pero complete transformation ng aming financial status. Mula sa scarcity thinking patungo sa abundance mindset. Mula sa pag-worry tungkol sa bills patungo sa assurance na lahat ay provided ng Panginoon. Mula sa pagdepende sa iba patungo sa capacity na makatulong din sa iba. Base sa Romans 8:28 na nagsasabing, "At alam namin na sa mga nagsisimahal sa Diyos ay sama-samang gumagawa ang lahat ng mga bagay para sa mabuti, sa mga tinawag ayon sa kaniyang layunin." Kami ay nagde-declare na ang lahat ng mga nangyari sa aming buhay, maganda man o hindi, ay ginagamit ng Diyos para sa aming kapakinabangan at para sa Kanyang glory. Ang mga mistake na ginawa namin sa nakaraan, ginagamit ng Diyos bilang learning experience na magbibigay sa amin ng wisdom para sa future decisions. Ang mga heartbreak na naranasan namin, ginagamit ng Diyos upang i-prepare ang aming puso para sa mas meaningful na relationships. Ang mga financial losses na naranasan namin, ginagamit ng Diyos upang turuan kami ng better financial stewardship. Ang mga health challenges na pinagdaanan namin, ginagamit ng Diyos upang i-develop sa amin ang compassion para sa mga may mga similar na condition. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare base sa Ephesians 3:20 na ngayot sa Kaniya na makapangyayaring gumawa ng higit na lubos sa lahat ng aming hinihingi o iniisip, ayon sa kapangyarihang gumagawa sa amin, na ang mga sagot ng Diyos sa aming mga prayer ay mas higit pa sa aming hiningi. Ang mga biyaya na ibibigay niya sa amin ay mas lumalaki pa sa aming expectation. Ang mga provision na ibibigay niya ay mas susobra pa sa aming needs. Ang mga opportunity na ibibigay niya ay mas exciting pa sa aming mga pangarap. Base sa John 10:10, kung saan sinabi ni Jesus na naparito ako upang magkaroon sila ng buhay at upang magkaroon pa sila nito ng higit na labis, kami ay nagde-declare na ang abundant life na ipinangako ni Jesus ay aming matatanggap ngayong araw na ito. Hindi lang survival, hindi lang getting by, ngunit abundant life na full ng purpose, full ng meaning, full ng joy, at full ng fulfillment. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare na ang identity namin ay hindi nakabatay sa mga failure o success namin sa nakaraan. Hindi nakabatay sa mga opinion ng iba tungkol sa amin. Hindi nakabatay sa mga achievement o disappointment na nararanasan namin. Ang identity namin ay nakabatay sa kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa amin, na kami ay Kanyang mga anak, na kami ay chosen, beloved, set apart, at may purpose na walang iba ang makakagawa.
base sa 2 Corinthians chapter 5:17 na nagsasabing, "Kaya kung ang sino man ay kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay naglipan na, narito, lahat ay naging bago." Kami ay nagde-declare na lahat ng mga negative patterns sa aming buhay ay natapos na. Ang mga destructive na habit, ang mga toxic na relationship, ang mga limiting belief na pumipigil sa amin na mag-grow, ang mga fear na nagiging dahilan ng inaction, lahat ng ito ay tapos na dahil kami ay mga bagong nilalang kay Kristo. Sa pangalan ni Jesus, base sa Psalm 103:2-3 na nagsasabing, "Purihin mo ang Panginoon, aking kaluluwa, at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga kabutihan na nagpapatawad sa lahat ng inyong kasalanan, nagpapagaling sa lahat ng inyong karamdaman." Kami ay nagde-declare na ngayong araw ay araw ng divine healing. Sa lahat ng mga sakit na nararanasan namin, physical, emotional, or spiritual, kami ay tumatanggap ng healing power na nanggagaling sa pangalan ni Jesus. Mga sakit na ma-diagnose na ng doktor at mga sakit na hindi pa na-identify, mga pain na nakikita at mga pain na natatago sa loob ng aming mga puso, mga injury na resulta ng accident at mga wound na resulta ng broken relationship, lahat ng ito ay tinatanggap ang healing touch ng Panginoon ngayong araw na ito. Base sa Isaiah 54:17 na nagsasabing, "Walang sandata na ginawa laban sa iyo ang magtatagumpay, at hahatulan mo ang bawat dilang babangon laban sa iyo sa paghatol." Ito ang pamana ng mga lingkod ng Panginoon at ang kanilang katuwiran ay mula sa akin, sabi ng Panginoon. Kami ay nagde-declare na walang weapon na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Walang negative word na binibigkas laban sa amin ang magiging effective. Walang curse na binato sa amin ang magiging successful. Walang attack ng kaaway ang makakaabot sa amin dahil kami ay protected ng dugo ni Jesus at covered ng mga anghel ng Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, kami ay nagde-declare na ngayong araw ay simula ng season of favor sa aming mga buhay. Favor sa mga tao na nakaka-interact namin. Favor sa mga transaction na ginagawa namin. Favor sa mga application na sinesubmit namin. Favor sa mga interview na ata-attend namin. Favor sa mga presentation na ginagawa namin. Ang favor na ito ay hindi dahil sa aming galing o diskarte, ngunit dahil sa grace ng Diyos na gumagawa ng mga imposible good na bagay sa aming behalf. Pagdating naman sa pagtatapos ng aming panalangin at ang consecration ng aming araw sa mga kamay ng Panginoon, nais kong ipaalala sa inyo na ang purpose ng panalangin ay hindi lamang upang makakuha tayo ng mga sagot sa aming mga request. Ang primary purpose ng panalangin ay upang ma-align natin ang aming hearts sa heart ng Diyos, upang ma-synchronize natin ang aming agenda sa agenda niya, at upang magka-connection tayo sa Kanya na magdudulot ng transformation sa aming character at perspective. Panginoong Diyos, sa pamamagitan ng panalangin ito ngayong umaga, kami ay lubos na nagpapasalamat sa iyo dahil binigyan mo kami ng privilege na makapag-spend ng oras sa inyong presence. Salamat dahil kahit na maraming responsibilidad na naghihintay sa amin ngayong araw, pinili namin na unahin kayo at binigyan namin ng priority ang aming relationship sa inyo. Salamat dahil sa mga oras na tulad nito ay natutuhan namin na mag-depend sa inyo, natutugunan ang mga pangangailangan ng aming spirit at nakakakuha kami ng strength at wisdom na kailangan namin para sa mga activity na naghihintay sa amin. Ngayong magsisimula na ang aming regular activities para sa araw na ito, kami ay kinukonsecrate sa inyo ang bawat oras na gagugulin namin. Ang mga unang oras ng umaga na gagamitin namin para sa preparation, sa pagliligo, pag-prepare ng pagkain, pag-check ng emails o messages, pag-organize ng mga gagawing activities, gawin ninyong mga oras na puno ng intentionality at excellence. Turuan namin na gawin ang mga simpleng gawain ito ng may quality at attention to detail na nagre-reflect ng aming identity bilang mga anak ng Diyos.
Para sa mga oras na gagugulin namin sa work o school, kami ay humihingi sa inyo na gawin kaming mga productive na worker at studious na student. Sa mga meeting na ata-attend namin, bigyan ninyo kami ng wisdom sa mga sinasabi namin at ng discernment sa mga desisyong kailangan namin na gumawa. Sa mga klase na pupuntahan namin, bigyan ninyo kami ng focus na kailangan namin upang ma-absorb ang mga lesson at ng motivation na kailangan namin upang mag-excel sa aming mga subject. Para sa mga oras na gagugulin namin kasama ang aming mga pamilya, mga kaibigan at mga kapamilya, gawin ninyong mga meaningful na interaction ang lahat ng conversation namin. Turuan namin na maging mas patient sa mga nakakasama namin, mas understanding sa mga kakaibang ugali nila at mas loving sa mga paraan ng aming pakikipag-ugnayan. Gamitin ninyo kami bilang instrument ng inyong peace sa mga tahanan namin, ng inyong joy sa mga social gatherings na sasalihan namin, at ng inyong wisdom sa mga advice na ibibigay namin sa mga taong humihingi ng guidance. Para sa mga oras na mag-isa kaming magiging, turuan namin na gamitin ang solitude na ito para sa reflection, para sa personal growth, at para sa deeper connection sa inyo. Sa mga panahong magiging tahimik at walang ginagawa, bigyan ninyo kami ng productive na mga iniisip, ng creative na mga idea, at ng positive na mga emotion na magko-contribute sa aming overall well-being. Ang aming mga physical energy ngayong araw, kinoconsecrate namin sa inyo. Ang lakas ng aming mga katawan, gamitin ninyo upang magbigay ng excellent na performance sa mga task na naka-assign sa amin. Ang energy ng aming mga isip, gamitin ninyo upang mag-think ng mga solution sa mga problem na kinakaharap namin at ng mga innovative na approach sa mga project na ginagawa namin. Ang emotional energy namin, gamitin ninyo upang magbigay ng encouragement sa mga taong nangangailangan, ng comfort sa mga taong malungkot, at ng inspirasyon sa mga taong nawalan ng motivation. Kami ay humihingi din sa inyo ng continuity, ng mga blessing na natanggap namin sa panalangin ito. Huwag ninyong hayaan na sa pagtagal ng araw ay makalimutan namin ang mga things na narinig namin mula sa inyo ngayong umaga. Huwag ninyong hayaan na ang mga stress at pressure ng daily activities ay makapagtakip sa peace na aming naramdaman sa presence ninyo. Huwag ninyong hayaan na ang mga negative na encounter sa ibang tao ay makasira sa joy na aming natanggap sa communion ninyo. Mag-provide kayo ng mga reminder sa buong araw na ito na magre-redirect ng aming attention pabalik sa inyo. Mga reminder na pwedeng mag-come sa form ng mga beautiful na scenery na makikita namin, mga encouraging na message na marireceive namin, mga unexpected na blessing na ma-experience namin, o mga divine appointment na mga taong mamimit namin na magdudulot ng inspiration sa aming buhay. Kami ay nag-renew rin ng aming commitment sa inyo ngayong araw na ito, Panginoong Diyos. Ang commitment na kahit anumang mga challenge na dumating sa amin ngayong araw, hindi namin kayo iiwan. Kahit anong mga temptation na haharap sa amin, hindi namin kayo ikakaila. Kahit anong mga disappointment na mararanasan namin, hindi namin kayo sisisihin o pagagalitan dahil alam namin na ang relationship namin sa inyo ay mas importante kaysa sa anumang temporary na experience na pwede naming ma-encounter. Commitment namin din na magbabahagi kami sa iba ng mga biyaya na natanggap namin mula sa inyo. Hindi lang through words, pero through actions na magpapakita sa iba ng difference na ginawa ninyo sa aming mga buhay. Sa pamamagitan ng mas positive na attitude, mas peaceful na response sa mga problema, mas generous na approach sa mga taong nangangailangan, at mas faith-filled na perspective sa mga uncertain na situation. Commitment namin din na mag-continue sa personal relationship namin sa inyo through regular prayer, Bible reading, at participation sa mga spiritual activities na magpapalalim sa aming understanding tungkol sa inyo at sa inyong will para sa aming buhay.
Hindi namin ito gagawing routine na walang meaning, pero gagawin namin itong meaningful na practice na magdudulot ng transformation sa aming character at perspective. Sa huling parte ng aming panalangin, kami ay humihingi sa inyo ng special na blessing para sa araw na ito. Hindi lang ordinary blessing pero special blessing na magbibigay sa amin ng assurance na kayo ay actively involved sa lahat ng mga nangyayari sa aming buhay ngayong araw. Blessing na makikita namin, blessing na ma-refill namin, at blessing na ma-share namin sa iba. Pagpalain ninyo ang mga relationship namin ngayong araw para sa mas deeper understanding at connection. Pagpalain ninyo ang work o school activities namin para sa excellent performance at positive outcome. Pagpalain ninyo ang financial transaction na gagawin namin para sa favorable results. Pagpalain ninyo ang health namin para sa energy at vitality na kailangan namin. Pagpalain ninyo ang desisyon na gagawin namin para sa wisdom at good judgment. At higit sa lahat, pagpalain ninyo ang impact na magdudulot namin sa mga buhay ng mga taong makaka-interact namin ngayong araw. Gawin ninyong instrumental ang mga encounter namin para sa blessing ng iba. Gawin ninyong meaningful ang mga conversation namin para sa encouragement ng mga nakakausap namin. Gawin ninyong memorable ang presence namin para sa positive impression sa mga nakakasama namin. Sa ngalan ni Jesus Christ, ang aming Panginoong tagapagligtas, kami ay nagtatapos ng panalangin ito. Amen at Amen.